screen ay hindi traffic ng mga sakyan, kundi traffic ng mga tao dyan sa may Ongpin Street sa Binondo. Ngayong araw ng bisperas ng Chinese New Year. Sa nakita niyo mga ninya, siksikan ngayon yung mga tao kasi marami dyan ay bumibili ng pampaswerte o kaya nagpo-food trip dahil bukas, nako, mas lalong siksikan sa lugar na iyan. Masaya dyan ngayon. Nako. Yes, magdamagan na yan. Oo. Araw po ng Martes, January 28, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga blankong item sa 2025 budget, typo error daw. Halos 130 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Agusan del Sur at Samar. US President Donald Trump rerepasuhin ang US military. Transgenders, ibaban. Aktres na si Alex Gonzaga, nakunan sa ikatlong pagkakataon. At iconic na Red Lantern ng mga Chino, ano nga ba ang kahalagahan sa selebrasyon ng Chinese New Year? Timbog sa buy-bust operation ang dalawang lalaki na matagal na umanong minamanmana ng mga otoridad sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang modus ng dalawa, droga delivered via courier na in-order online. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Iligan correspondent Jam Nueva. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito matapos maaresto sa buy-bust operation sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang dalawang high-value target ilang buwan na rin daw minamanmanan ng mga otoridad. Nasamsam mula sa mga sospek ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang mga droga itinago sa mga plastic bag. Ilan dyan may tatak ng isang local courier service. Base sa investigasyon, target pagbagsakan ng mga sospek ang Butuan, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Galing sa Butuan City, bago ka makarating doon sa Surigao del Sur, dadaan ka muna sa Agusan del Sur. So, possibly this area, dito sa tatlong provinces na ito, dito sila nag-ooperate. Pero yung tropa natin, ma'am, ay biniverify yung additional na mga information para ano pa natin yung karagdagan na mga data para matukoy din natin yung kung saan galing itong illegal na droga na 16 kilos, no? Na hindi to basta-basta, ma'am. This is first in sa operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 13. Ito ang una na pinakamalaking huli natin from from 2002 hanggang sa ngayon. Ayon sa PIDEA, posibleng online na rin ang bentahan ng mga sospek at dinideliver gamit ang courier service. Patuloy naman ang investigasyon sa mga sospek. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat ang higit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalaang shabu sa Catbalogan, Samar. Ang droga ibinyahe pa mula Las Piñas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Jay Barion. Arestado ang tatlong lalaking ito matapos makuhanan ng 3 kilo ng hinihinalang shabu sa Catbalogan City, Samar pasado alas 4 kahapon. Base sa investigasyon, galing ang hinihinalang droga sa Las Piñas City at nagkakahalaga ng higit 20 milyong piso. Arestado naman ang mga suspect na sina alias Noel, alias Paul at alias Matt, pawang mga residente ng Libona, Bukidnon. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang lalaking suspect sa pananaga at pagpatay sa kanyang mag-anak sa Naga, Cebu kahapon. Nabaril sa paa ang suspect kahapon habang tumatakas sa mga pulis. Kwento niya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Naghihinagpis naman ang biyena ng suspect dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at mga apo. Tulo jo ka buok. Luoy kay imong mga anak. Daan yung tapangan, Luy.
Samantala, patay ang dalawang lalaki matapos matrap sa kinukumpuni nilang barko sa Navotas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog sa storage room ng barkong MV Aman Sinaya. Nasawi sa sunog ang dalawang welder ng barko. Sa taya ng BFP, nasa 25 ang mga tauhan ng barko. Ayon sa mga rumesponding bumbero, posibleng inabot ng apoy ang mga combustible materials na nasa loob ng barko. Dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Iniimbestigahan din kung may paglabag sa fire code ang kontratista ng barko. Patuloy ang ginagawang paglilinis para makontrol ang oil spill sa San Isidro River sa San Pedro, Laguna. Ang kumalat na langis sa ilog, pinaniniwalang nanggaling sa isa sa mga bodega na nasunog nitong Biyernes. Bagamat kontrolado na ang pagkalat ng oil spill, patuloy pa rin ang paglilinis at monitoring ng Philippine Coast Guard. Sa taya ng Coast Guard, nasa 1,000 litro ng langis ang tumapon sa ilog. Naglatag naman ng 50 metrong oil spill boom ang PCG para hindi na kumalat ang oil spill. Walang intravenous o IV glutathione ang aprobado ng gobyerno para pampaputi ng balat. Yan ang sinabi ng Food and Drug Administration kasunod ng reklamo ng isang influencer dahil sa impeksyon na tinamo niya umano dahil sa IV glutathione o mas kilalang Glutadrip. Kwento ng uploader na si Jelly Matcha, hindi gaanong marunong yung nurse na nagturok sa kanya. Dahil sa impeksyon, hindi niya halos maigalaw ngayon ang kanyang kanang mata at nakapikit na lang ito. Sabi ni FDA spokesperson Pamela Sevilla, ang IV Gluta ay approved lang bilang supplement sa chemotherapy. At dahil nga usap-usapan ngayon ang kontrobersya kaugnay ng Glutadrip, matapos ang reklamo ng isang influencer na nagkaroon ng impeksyon daw. Dahil dito, ayon sa FDA malinaw na hindi aprobado ang Glutadrip bilang pampaputi ng balat at ito'y para lamang sa mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Pero matanong ko lang, up to what extent ba ang gagawin ng Pinoy para gumanda? Tinanong natin sila. Pwede ako magpa-glutadrip, uminom ng mga collagen, at saka mag-makeup ng marami, tapos siguro magpa-botox. Sa pag-makeup po, kasi wala pa po akong pera para magpag-ano. Pag bibili po akong mga skincare all lang, doing my skincare all night lang. Tapos sleep. Ngayon na maputi na ako, siguro di ko na gugustuhin magpag-gluta drip. Since tanggap ko naman po yung skin color ko, so sa mukha po pampaderm pagkinis. If ever naman magkaroon ng pera, I want to fix my nose po, pa-enhance ko po. Then also to treat my acne na rin po. Pinaka-importante is yung personal hygiene talaga, grooming sa buhok, sa sa mukha, like hilamos, skincare pag po, ayun po. Tapos, onting makeup, like light lang, like powder, ganun. Okay, sabi mo nga, Ninya, tiis ganda. Pero hanggang saan nga ba ang kayang tiisin ng mga Pinoy? Para Ako lang hindi ako matiisin. gumanda? Konting ganun lang. Siguro pag ginanon ako, sisigaw Ano na ako. pain tolerance mo? Baba ang pain tolerance ko. So hindi ko kaya. Yung mga ganyan. Kaya mas mabuti pa, inom ka na lang ng vitamins, supplements, ganyan. At Tsaka kita naman, ako kita naman sa kulay ko, hindi ako nagugluta ang itim ko, di ba? Tsaka takot ako Hindi sa naman. mga, mga tusok-tusok. Ako rin. Kaya, Di ba? ayan, marami rin talagang gustong Gumanda. Kaya nga, para mabigyang ilinaw yung issue na yan, makakasama natin ngayon via Zoom si Attorney Pamela Sevilla, spokesperson ng FDA, para bigyang linaw ang mga usapin tungkol sa mga glutadrip na ito, kung safe ba talaga. Magandang hapon po, Attorney Sevilla, Jack Batallones po, at Nina Corpus. Magandang hapon po, Sir Jack at Ma'am Nina Corpus, at sa lahat po na nanonood at nakikinig sa atin. Magandang hapon. Yes, Attorney Sevilla, no? Aware ba kayo dun sa naging case nga nitong influencer
na nag-glutadrip daw at yun nga sumara yung kanyang kanang mata. Hindi ko, I'm sure, pero isang mata niya ay sumara. Aware po ba kayo doon sa case po na yan? Tama po yun, nakarating na po sa amin yung balita tungkol nga po sa ating isang influencer or sa ating isang consumer na talagang nakagamit po ng IV glutathione. And isa na rin po na nagpaalala kami base po sa paggamit niya, no? Paalala po muli sa Food and Drug Administration, kagaya po ng nabanggit. Wala pa rin po tayong aprobado or hindi pa po kami nakaka-receive ng any application for glutathione bilang isang skin lightening substance or agent. Sa ngayon po, ang approved glutathione po natin sa FDA is one that is considered as an adjunct treatment for cisplatin chemotherapy. So, hindi naman po natin sinasabi na ito ay isang gamot na makakapagpagaling sa cancer, ngunit ito po ay sa ngayon tinuturing na makakatulong sa paggamot ng may mga cisplatin chemotherapy, para sa cisplatin chemotherapy po. Actually, Attorney Sevilla, matagal na kasi nga rin yung winawarningan tayo ng mga dermatologists, mga doctors, kasi sabi nga, hindi ito para for aesthetic purposes, So, ano pong ginagawa ng FDA? Kasi alam naman po natin, talamak itong mga glutadrip. Minsan nga, nasa social media lang, kita mo, andun yung influencer, nagpapadrip, tapos sinasabi niya gluta, wala naman siyang cancer. Yes. So, ano po ang gagawin natin para masugpo po itong mga illegal na ito? Ito po kasing mga nare-receive namin na complete na sa paggamit nga po ng glutathione bilang isang pangpaputi, ito po yung tinatawag na off-label use. Kapag sinabi po na off-label use, ito po yung paggamit na kakaiba doon sa inaprobahan ng Food and Drug Administration. Sa ngayon po, wala po tayong batas na pumapayag sa paggamit ng off-label use sa Pilipinas. Hindi rin po yan valid sa ating batas under the FDA law or yung ating Republic Act 9711. So with that, yung off-label use, outside na po yan ng jurisdiction ni FDA. But with the product itself po, kapag nakakakita kami through our post-marketing surveillance po sa online, kapag kami ay nagbabrowse online sa aming pagsusuri, kung talagang mayroong mga violations na nagbibenta po ng mga ganitong produkto, we try to confiscate and to reach out to the platforms kung saan po nakikita na nagbibenta ng mga violative products. And kagaya po ng glutathione, so kapag naka-receive po kami ng complaint, of course, inaalam po namin, iniimbestigahan namin kung saan po ito nabili, sino ang nakagamit, at sino po ang nagturok. So, opo, isa po sa tinitignan namin yun kasi ang focus po ng Food and Drug Administration is sa produkto. Yes. Doon po sa nagturok, doon po sa nagbibenta, tinitignan po namin kung yan po ba ay isang drugstore, isang butika. Kasi kung yan po ay isang drugstore o butika, kinakailangan din po yan na aprobado rin o rehistrado rin po yan sa FDA. Yes, Attorney and Nina, no. Napansin ko rin lang, pero I'm sure yung FDA kasi nakafocus ko yung more on sa products. Pero baka kahit paano may alam kayo tungkol dito. Kasi kunyari ako minsan nagpapagupit ako niya or nagpapalinis ako ng kuko. And yung salon na yon ay may service din ng ganyan, yung Glutadrip, vitamin C na drip, yes. Ang napansin ko lang, kung sino yung naglilinis ng kuko ko, yun din minsan ang nagtuturok. What? Yes, Grabe. oo, pero yun nga kahit sino ba, hindi ba dapat Matakot? nurse ang nagtuturok nito? Ano ba talaga ang regulation natin dito? Dapat may training ba sila? Kasi, attorney, ang pagkakalam ko, pag magkamali ka ng tusok niyan, kunyari hindi sa vein, pwedeng mamaga. Pumutok yung ugat, Oo. di ba? Ito nga siya, pumutok ugat niya, dalawang kamay. Ako pag gano'n yung una pa lang, hindi ko na papaturok yun. Attorney, may alam ba kayo tungkol dyan? Sino ba dapat lang nag-a-administer na to? Although alam ko na focus nga lang kayo sa mga products po. Yes po, sa lahat po ng ating IV products, whether yan po ay dumaan sa clinical testing ng Food and Drug Administration, kinakailangan po yan na isang board-certified dermatologist po ang mag-inject sa inyo. Lalo po, kung yan po ay tinuturing ng pampaganda o kung saan po natin nakikita o ginagawa yung pagtuturok na yan, kinakailangan po na merong isang board-certified dermatologist or even a board-certified medical professional na nasa loob po marunong kung paano po i-inject. So, kung hindi po tayo nakakakita nun sa loob ng establishmento kung saan po tayo nagpapaturok, therefore, dapat maging doubtful na po tayo kung talaga bang safe itong pinupuntahan natin. Kasi po kung walang medical professional and nakikita natin kung sino-sino po ang nagtuturok, baka dapat po mai-report po natin yan sa tamang tanggapan.
And also, Attorney Pam, hindi allowed ang mga, kahit sabihin mo pang board-certified dermatologist na magturok for beauty purposes. Kasi nga, sabi nyo nga, it's only used, itong IV drip na to using glutathione, is only used for chemotherapy treatments. Yes, correct po, Ma'am Nina. So kung meron po tayong nakikitang nagtuturok pa rin for beautification purposes or for skin lightening purposes ng isang glutathione, mas maigi po na i-report natin sa kinauukulan o kaya sa tamang ahensya kung saan po natin nakikita yon. And the more proper way is, kung makita po tayo, much better i-report natin sa LGU concerned kung saan, kung nasa ang jurisdiction yung clinic or establishment, Ma'am Nina. Pero sa FDA part po, no, gusto kong ipabatid din sa publiko na marami na tayong informational drives na binabahagi sa kanila para malaman natin kung ano ba talaga ang safe o effective sa beautification purposes. Mabanggit ko na lamang po sa publiko, no, noong November po or October, nagkaroon na po tayo ng isang inisyatiba para labanan itong mga ganitong produkto. Nakapunta po tayo sa bansa ng Korea para pagtuunan ng pansin yung kanilang mga regulasyon tungkol dito. So nasabi ko po kanina, no, meron tayong mga tinatawag na off-label use in the market. Yung sinasabi natin sa paggamit ng mga ganitong produkto, nagkukulang talaga sa impormasyon yung ating publiko kung paano gamitin yung mga products na approved by the FDA o yung mga hindi approved by the FDA. Kumbaga po, yung mga consumer natin na nagsiself-medicate or yung nagsiself-administer ng kung ano-anong mga produkto, sa pagbibigay ng impormasyon na to, mas matututo po sila na talagang kumonsulta po sa ating mga board certified medical professionals. Okay. Last na lang, Attorney, bago namin kayong pakawalan po, no? Pinag-usapan natin about glutathione. Yung mga nag-inject naman po ng mga dose ng vitamin C, yan, okay po ba yan or hindi rin po? Same lang po siya. Ngayon po kasi ang vitamin C is approved po siya as food supplement. So food supplement, there's a borderline po between food supplement and drug. Pag umabot po ng 500 milligrams above, yan po ay kinoconsider na po as drug. And based din po sa kanyang health claim. So kung wala pong health claim, no therapeutic claim po, ibig sabihin siya po ay isang supplement lang. Siya po ay categorized as food supplement po ang vitamin C. As for vitamin C drips po, wala pa po tayong approved na IV drips or vitamin C drips na ngayon. Okay. What we have is meron pong capsules na approved. Meron po tayong powder sa vitamin C. But then again, kung meron pong mga applications na merong health claim, that must be categorized as drug po o gamot. Kapag ganun po, kinakailangan pa rin pong dumaan sa Food and Drug Administration. Pero yung mga nakikita po natin na nasa capsule, nasa tablet form, yan po ay hindi gamot. Yan po ay kinoconsider na food supplement sa ngayon. Alright, maraming salamat, Attorney Pamela Sevilla. Sa balita sa Amerika naman, isang executive order ang pipirmahan umano ni US President Donald Trump para alisin ang transgender ideology sa militar. Sabi ni Trump, ito ay para masigurong mananatiling most lethal fighting force ang US military. Matatandang noong kanyang inaugurasyon noong nakaraang linggo, sinabi ni Trump na 2 kasarian lang ang kikilalanin ng gobyerno ng Amerika, ang lalaki at babae. Ayon sa mga report, maliit na porsyento lang ng US military ang mga transgender. Nasa 15,000 lang daw sila kumpara sa higit 2 milyong sundalong Amerikano. Sa aming pagbabalik, internet at social media education para sa mga estudyante isinusulong na sa Senado. Tuloy ang pagratsyada ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kukwestiyonin ng House of Representatives sa Korte Suprema ang Department Order No. 31 o ang Comprehensive Sexuality Education ng Department of Education. Para sa mga kongresista, unconstitutional ang nasabing programa. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture nitong Lunes, kinwestiyon ni Committee Chairman Roman Romulo kung sino ang nasa likod ng pagpapatupad ng nasabing programa. Wala pa daw kasing batas na magpapatupad ng CSE pero ipinatupad na raw ito ng DepEd.
Nagbanta naman si Manila Representative Benny Abante na kung hindi ititigil ng DepEd ang pagpapatupad ng programa, mapipilitan ang Kamara na idulog sa Korte Suprema ang usapin dahil labag ito sa konstitusyon. Sa iba pang balita, kumpirmado ang mga blanko sa bicameral report ng 2025 General Appropriations Bill. Yan ang sinabi ni House Committee on Appropriations Acting Chair Stella Kimbo. Depensa niya, ang mga blankong ito ay bahagi ng mga typographical error. Aniya, otorisado ang mga technical staff ng House Committee on Appropriations at Senate Committee on Finance na ayusin ang mga typo error na ito. Tiniyak rin niya na plansyado na ang mga pondo para sa mga item na nakapaloob sa budget at hindi ito kasama sa mga inayos na technical staff. Paglilinaw din ni Kimbo na malinis at wala ng blanko sa enrolled bill na ipinasa sa Malacanang at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Nanawagan si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez para sa mabilis na pagpasa ng Magna Carta for Children. Ayon kay Representative Yeda Romualdez, layunin ng Magna Carta for Children na palakasin ang proteksyon para sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbuwag sa child labor, pagtaguyod ng child-friendly spaces at pagkilala sa mga kabataan bilang zones of peace sa mga lugar ng kaguluhan. Ang panukalang ito ay suportado rin ng Child Rights Network na nagsusulong ng legislative agenda para sa karapatan ng mga bata. Kasama sa mga prioridad nito ang Positive Parenting Bill, Civil Registration Bill at Teen Pregnancy Prevention Bill. Ayon sa grupo, kinakailangan ng mabilis na aksyon upang tugunan ang pangmatagalang issue na kinakaharap ng higit 30 milyon na kabataang Pilipino. Sa iba pang balita, isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada na maisama sa curriculum ng mga elementary at high school students ang internet at social media education. Ito aniya ay para mabigyan ng tama at sapat na kagamitan ang mga kabataan para maging ligtas at responsable ang paggamit nila ng internet. Sa pamamagitan aniyan ng inihain niyang Senate Bill 2934, mas mapoprotektahan ng mga kabataan ang kanilang mga sarili laban sa mga panganib na dala ng virtual world. I-highlight din daw ng panukalang ito ang kahalagahan ng privacy protection, pag-iwas sa cyberbullying at pagtukoy sa mga fake news. At para nga mas mapag-usapan natin ng maigi kung paano mapoprotektahan ang mga kabataan, yung kanilang mga rights, makakasama natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of the Children, Undersecretary Angelo Tapales. Magandang gabi po, Yusek Tapales. Isang makabatang gabi po sa ating lahat, Sir Jack, Ma'am Nina. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yeah, salamat po at pinagbigyan yung aming invitation po. Okay, Yusek, mainit na usapin ngayon itong Comprehensive Sexuality Education Act, na gustong isulong ng ilang mga grupo. Pero sa inyo po sa CWC, ano po ang opinion nyo dito? Etong Adolescent Pregnancy Prevention Bill, kung saan napapaloob yung provision sa Comprehensive Sexuality Education, ay tinutulak yan ng Council for the Welfare of Children. Dahil naniniwala kami na tumataas talaga yung adolescent pregnancy sa ating bansa at talaga may panganib, may child protection complexion yan. Kasi batay nga po sa pagsusuri namin ng mga datos galing sa Philippine Statistics Authority, 72% po na nakakabuntis sa ating mga adolescent mothers ay mga mas matatandang lalaki. So, pag yan ay lumampas sa, kunyari may mga below 15 na nabubuntis, pag ang mga nakabuntis po dyan ay lumagpas ng 3 taon ang agwat ng edad, sa ating batas po ay maaari ring ma-classify yan as statutory rape. Pero yun nga lang po, wini-welcome po namin yung mayamang palitan ng kuro-kuro na nangyayari po ngayon. At siyempre po yung tagubili ng ating mahal na Pangulo na kung anumang sex education man or comprehensive sexuality education na gagawin, dapat yan ay age at developmentally appropriate at attuned or in harmony with the values, culture, and norms and the beliefs of the Filipino people. So kailangan po nating balansehin po yung mga bagay po na yan. Yusek, ano yung naging problema kaya? Bakit parang naging controversial masyado itong Senate bill na to, di ba? Na nasabi nga i-veto daw ng Pangulo. Meron kasi doon sinasabi yung international standards. Hanggang ngayon, yun yung medyo natakot talaga eh. Ano ba yung sinasabi sa UNESCO
Meron ba talaga doon na mga medyo maselan? At yung ba yung international standards na sinasabing i-incorporate natin dito sa Senate bill na to? Opo, nabasa ko po yung nakabinbin po sa Senado na version ng bill kung saan nabanggit yung international standards. Pero in fairness, may nakasulat po talaga dati, no? Pero nung na-file po yung revised version nitong Substitute Bill 1979 po, binura na po yan yung guided by international standards. Pero if you look at the entire provision po kasi, maganda na ang pagkakasulat ngayon sa base sa aking limited na kaalaman, ano, dahil nakasulat na diyan na scientifically accurate siya, talagang age and developmentally appropriate dapat, kinukonsider ang mga values and norms ng Pilipino. Ibig sabihin, pag may napasok po kasi na international standards man galing pero hindi akma sa kaugalian at kostumbre ng mga Pilipino, ang Council for the Welfare of Children po ang unang magrereklamo po diyan kasi sinusulong po namin itong bill po na ito with the child protection lens, ano, kasi nga po Ma'am Nina, Sir Jack, yung adolescent pregnancy po natin, kunyari for 2023, 142,276 po yan yung mga minors, so yung 10 to 19 na ano po, no, na nabubuntis, at 3,343 po dyan na nabuntis ay below 15. So talaga nakabantay po kami dyan. Pero katulad po ng DepEd, I think nagsalita na rin ang ating buting Secretary Sani Angara, hindi po tayo papayag na may maipasok po dyan na hindi po akma sa edad ng bata, sa paniniwala ng Pilipino, saka sa pananampalataya ng karamihan sa atin, ano, yung mga culture, values, and norms po natin. So, para sa inyo, importante rin itong mga nakapalaman sa bill na ito para maprotektahan at maiwasan or at least mapababa po natin itong teen pregnancy na sinasabi nga we are one of the highest po sa buong mundo na dumadami po ang mga teen pregnancies. Alam niyo, Ma'am Nina, nakafocus lang po kasi yung mga tao dun sa comprehensive sexuality education, ano. Pero ako personally, ang paborito kong provision po niyan, yung tuturuan ng mga magulang ng comprehensive sexuality education para maturuan nila ng tama yung mga bata. Isasama rin po sa pagtuturo yung mga boys at mga lalaki na teenager para hindi sila makabuntis siguro. Isasama rin po ang mga sangay ng gobyerno, ang private sector, papalaganapin din po ang tama na pagtuturo, ano, hindi lang po sa mga eskwelahan, pati po yan sa mga out of school youth, pati na rin po sa quad media. So I think ang kailangan lang po natin siguraduhin, siyempre paulit-ulit pong sinasabi ng ating Pangulo na tama po at mahalaga naman ang sex education. Ngunit kailangan po nating balansihin yan, kailangan talaga ay tama, akma sa edad, sa development ng bata, at saka yung Filipino, kailangan po may Filipino touch po talaga yan, yung akma lang po sa atin. Yusek Nina, no? Ito yung ano dyan eh. Yes, nasusolve natin. Yun nga. Yung teen pregnancy, problema talaga. Maraming nga, sabi nyo nga kanina, maraming bata talaga. Pero anong tingin nyo, Yusek, hindi kaya nako-compromise yung innocence ng mga bata at magkakaroon ng mas malaking morality issue? Kasi nga, maaga silang namulat po. Meron po, Kuya Jack, na nagsasabi ng ganyan. Ano? Kaya nga po, ine-emphasize namin. I think open naman po ang ating mga legislators kasi mga child rights champions po natin yung mga yan. Open naman po sila at nananalig po kami sa kanila to arrive at the best possible articulation, the best possible version of the bill para po talaga makonsider din po yung ganyan. Kasi tama rin po kayo, baka naman pag sobrang bata, tinuruan ng complex at complicated na concepts, ma-confuse po. No? That's why nakabantay po ang ating pamahalaan at syempre po ang Council for the Welfare of Children. Oo, syempre bilang mga magulang kami ni Jack, and kayo rin po, Opo, di ba? yes, ma'am. We're Opo. very concerned but at the same time, kailangan talaga mabalanse po ito. But sa experience po natin, ewan ko po, kasi kanina pinapagsabihan yung DepEd, bakit daw nandoon yung hindi pa na-aprobado na CSE, yung Comprehensive Sexuality Education. Tinuturo ba ngayon yan ng DepEd, yung hindi pa approved na Meron version? pong modules na tinuturo ang DepEd at ang sabi nga po ni Secretary Sani Angara, wala po silang tinuturo na nakakasama po sa bata. At ako po ay personal na naniniwala sa declaration ni Secretary Angara. Siguro just to give some context po, ang pinag-uusapan po kasi yung term na comprehensive sexuality education, yun din po yung punto ng ilang mambabatas natin. Bakit ginagamit na yung term na yan? Bakit ginagamit din na may international standards, susunod sa UNESCO?
Kasi po doon sa RH law po natin, yung reproductive health po law natin, hindi po CSE ang binabanggit po kasi doon, hindi comprehensive sexuality education, kung hindi reproductive health education doon sa section 14 po. So medyo yun nga po, wala So, pang ibang legal term. basis. It's actually a Opo. different term. Matagal Yung rin term lang po, pero yung tinuturo naman, I Yun think, sinasabi naman ng DepEd, wala po talagang tinuturo daw na nakakasama talaga. At naniniwala naman po tayo dyan. Ako naman may mga anak na Yes, nasa below 12, parang age appropriate naman. yung Yung mga mga tinuturo tinuturo. parts of the body, Yes, mga oo. ganyan na kailangan mo ring malaman kasi part of the Yes, Ma'am subject. Nina. Kaya nga, Ma'am Nina, dito sa mga sa pending bill po sa Senate, this is an opportunity para, kunyari, i-define ng maayos ano ba yung comprehensive sexuality education. So, lahat po ng safety measures, safeguards, pwede pong ipasok ng mga mambabatas po natin dyan para safe po talaga. Plus na lang po, kasi we're very concerned about yung mga victims of sexual abuse. Kasi the other day nga, we had this report, Yes, oo. di ba yung hinostage na yung 1-year-old yung anak, tapos napag-alaman na yung stepdaughter po niya ay munamolest siya ng stepfather. So, 13 years old. So, marami pong ganitong mga kaso. At paano po natin ito mapipigilan? Alam niyo po, Sir Jack, Ma'am Nina, kung bibisitahin niyo po yung Council for the Welfare of Children Facebook, halos every day po nagpe-press release po kami sa mga ganyang kaso po. At sa Makabata Helpline 1383, hindi po kaiba sa amin yung mga reports po na ganyan. Siguro sa mga magulang, alam ko mahal natin ang mga anak natin, pero hanggang hindi natin binabago ang pananaw na ang mga anak natin ay extension lang ng ating personality or yung iba tinatratong pag-aari, hindi po mag-i-improve talaga ang treatment natin sa mga bata. Pero yun nga po, kung hindi natin mabago ang pag-uugali ng ilang matatanda, yan po ay pwede naman nating solusyonan. Ibig sabihin, naandyan ang PNP, naandyan din po ang Makabata Helpline 1383. Isumbong nyo po sa amin, basta bata, tayo po ang bahala. 1383 po. Opo, 1383 po yan. Alright, maraming Maraming salamat po. Council for the Welfare of Children under the DSWD po, no? Yes, ma'am. Yusek Angelo Tapales. Sa iba pang balita, inaprubahan ng Senado kahapon ang panukalang Filipino citizenship para sa Chinese na si Lee Duanwang. Si Lee ay pinaniniwalaang sangkot sa ilang pogo dito sa Pilipinas. 19-1 ang nangyaring botohan at tanging si Senador Risa Ontiveros ang tumutol. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Ontiveros ang kanyang mga rason para harangin ang Filipino citizenship ni Lee. Kabilang dito ang pagiging junket operator umano nito ng Nine Dynasty Casino na isa sa mga pogo na lumutang sa isa sa mga hearing sa Senado. May magkakaibang tax identification numbers din daw si Lee, bagay na labag sa tax code. Sa iba pang balita, 2 panukalang batas pa ang inaprubahan ng Senado kahapon. Aprobado naman sa second reading ng Kamara ang isinusulong na postponement ng barangay election na nakatakda sa Oktubre. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Radio Correspondent Cherubim Ganaden. Aprobado na sa Senado ang panukalang pagbibigay ng free legal assistance para sa mga pulis at sundalo. Ayon sa author ng Senate Bill 2814 na si Senator Jinggoy Estrada, ito ay bilang pagkilala sa kagitingan at kabayanihan ng ating mga uniformed personnel. Bukod sa mga pulis at sundalo, sakop din ng panukala ang mga bumbero, jail guard, Philippine Coast Guard, corrections personnel, at hydrography branch ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Lusot na rin sa mataas na kapulungan ang Senate Bill 2895 o ang panukalang pag-amyenda sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Layon ng panukalang ito na tanggalin ang red tape sa pag-i-issue ng lisensya at permit sa pagbitbit ng baril. Pinalalawak din ng bill na ito ng hanggang 3 taon ang amnestiya para sa mga may hawak ng illegal firearms. Sa Kamara, aprobado sa ikalawang pagbasa ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa ilalim ng House Bill 11287 ni House Speaker Martin Romualdez, mula 3 ay gagawing 6 na taon ang termino ng nasabi mga opisyal. Maaari ding manungkulan ng 2 magkasunod na termino ang mga barangay official, habang 1 termino lang naman ang mga SK. Isinusulong din ng panukala ang pagpapaliban ng eleksyon na nakatakda ngayong Oktubre, patungong Mayo ng 2029. Cherubim Ganaden ng FM Radio Manila,
umaarangkada sa pagbabalita. Traslasyon sa Maynila at Sinulog Festival sa Cebu City. Sa huling linggo ng Enero, mapapasigaw ka naman ng Viva San Sebastian sa Lupe Festival sa Lumban, Laguna. Yan ang umaarangkadang balita ni Tony Fontanilla. Humigit kumulang 120 mga imahen ang sinama sa prosesyon alas 9 ng umaga kahapon. Isang misa ang isinagawa bago ang prosesyon. Ito ay isa sa mga ipinagmamalaking selebrasyon sa poon ng San Sebastian bilang isang best religious festival sa Pilipinas. Basaan, paligong poon at pagbibigay ng pagkain ang paraan ng ilan sa mga tradisyon ng mga namamanata. Napakasaya, taon-taon, basaan, ayan. Kahit sabihin mo na babad, pero happy. Lupi or fold sa salita pong English. Ito po ay ang magandang selebrasyon ng bayan ng Lumban na kung saan po ay tinatapos na po ang selebrasyon ng kapistahan. Ito ay nagkakaroon ng isang malalim na pananampalataya na kung saan ay nagkakaisa at pinagbubuklod-buklod nito ang buong bayan ng Lumban. Sa pagsalubong ng pista, nakisaya sila Janine Teñoso, Glock 9 at Moira de la Torre nung Sabado pa lamang upang magbigay saya at libreng concert sa mga taga-Lumban. Tony Fontanilla, umarangkada sa pagbabalita. O sa mga mahilig bumili ng pampaswerte dyan dahil sa Chinese New Year, makinig kayo. Nagbabala ang Eco Waste Coalition laban sa pagbili ng Lucky Charms o bracelets. Meron daw kasing mga bracelet na mababa ang kalidad at meron cadmium content na lubhang mapanganib sa kalusugan. Talamak daw ang bentahan ito ngayon Chinese New Year at meron daw silang nakitang nakakalasong kemikal sa mga ito na maaring pag nalanghap o dumikit sa balat ay magdulot ng problema sa paghinga at pagkasira ng kidney. Payo ng Eco Waste Coalition, siguraduhin na ang bibilhin na bracelet na pampaswerte ay cadmium safe para siguradong hindi malas ang aabutin. Alright, magbabalik po kami sa Arangkada Balita. Pero bago yan, ito po Yes, ang importante ito yung mga road closure dahil nga Chinese New Year. Nakikita nyo sa inyong screen, yan yung mga saradong kalye. Yung sa may Binondo, Intramuros area, northbound at southbound ng Jones Bridge. Sarado din dyan sa may Quintin Paredes from Padre Burgos hanggang Dasmariñas Street. Again, Jones Bridge, Plaza Cervantes at Binondo Intramuros Bridge. So mga motorista, sana narinig nyo at yung mga nanonood at nakita nyo sa inyong mga screen. Okay, susunod. Bulkang Kanlaon nagtala ng hindi bababa sa 22 volcanic earthquakes sa makalipas na magdamag. Tuloy-tuloy ang pagratsyada ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagtala ng hindi bababa sa 22 volcanic earthquakes ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, 3 sa naitalang mga pagyanig ay tumagal ng halos 30 minuto. Nagbuga rin ang bulkan ng higit 4,000 tonelada ng asupre na may 900 metro ang taas. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, pinaiiral ang pagpapalikas sa mga nakatira na nasa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Bawal din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Samantala, ilang malalaking negosyo sa Surigao City ang ipinasara dahil sa away sa teritoryo. Alkalde ng lungsod na magitan na. Yan ang umarangkadang balita ni Reynaldo Bernades. Nagulat ang mga ilang negosyante sa siyudad ng Surigao nang biglang ipasara ang kanilang mga tindahan. Pinasara ni Dato Adlaw Aka Georgito Santisa, Supreme Advisor sa 22 Spiritual Division Provincial Chieftain sa Surigao del Sur, ang ilang malalaking tindahan sa siyudad ng Surigao dahil wala daw itong permiso galing sa Federal Tribal Government of the Philippines. Problema na niya, kay gina-inform sila sa tulo ka bisis, kung nabasa nila, wa man sila mo comply. So karon among gibuhat ang maong pagsira. Sa gikaingon ko nga ni ata sa
ancestralan. Kung unsay atong mga activities sa ancestralan, manginform sa ta sa rightful owner. Pero pumalag ang ilang negosyante sa pagpapasara sa kanilang tindahan. Diyan man kung sila yung membro na daon diyan nagtinda na amoy sige kari sa amo kay an ila man good i-claim ancestral domain kuno ini o man kuno nagparinta man ang Tag-Ija. May kaso doon sila sa Tag-Ija kay sidya tag-angko na ni dito di na siya muhawa. May kaso doon sila doha. Tapos kami tag-apil-apil na kami. Tulong kami na kung unay conflict ni sa Tag-Ija, waya mo labot doon, hindi doon ang problema. Maging ang alkalde ng Surigao City na si Mayor Paul Dumlao, hindi tama ang ginagawang pagpasara sa mga tindahan. Dapat daw ay may matibay na pasihan ng Federal Tribal Government tungkol sa kanilang mga pag-angkin sa teritoryo. It is not an outright claim or declaration na kinahanglan nato sundon kay diri sa ato. Syempre we are a government of laws and the proper authorities is the right people na dapat mo declare ng ila legality. Laong pa ni na nato Chief of Police, this is an isolated case na nahitabo. Pero I assure the public that this is controlled. Nagsampa na ng reklamo sa Surigao PNP ang mga apektadong negosyante laban sa umano'y di makatarungang pagpasara sa kanilang mga negosyo. Prinases na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Sinabi ni Lieutenant Colonel Lucban, alarmist scandal, usurpation of authority, malicious mischief, grave threats, physical injury, ang kaso na kanilang isasampa laban sa mga kawani ng Federal Tribal Government of the Philippines. Mula sa FM Radio Surigao, Rinaldo Bernales, umarangkada sa pagbabalita. Samantala, isang financing package na nagkakahalaga ng $100 milyong ang pinirmahan ng Asian Development Bank. Ito ay bilang pagsuporta sa mga kontribusyon ng Ayala Corporation sa pagsusulong ng electric mobility sa Pilipinas. Sabi ng ADB, ang pondong ito ay para sa pagbili at pagtatayo ng mga electric vehicle charging stations. Gagamitin din ito para makapag-import ng mga electric vehicle na siya namang ibebenta sa bansa. Okay, check natin, no, Ninya, kung ano sitwasyon sa Binondo. Wow, nandun na yung mga food stall, Ninya. Ay, nakakagutom naman yan. Yes, malapit lang dito yung pinunta. Ano bang ano? Oo, masarap kasi pag ganito, yung mga specialty dyan, yung mga tusok-tusok. Yes, oo. Tsaka, tsaka ngayon, samantalahin na nila, medyo maluwag pa. Dahil, medyo nakakadaan ka pa, but otherwise, pag baka bukas, di ka na makadaan. Sa experience ko last year, pumunta kami mismo ng Chinese New Year. Naku, hindi ka makakil. Ako rin na-try. Ang haba ng pila sa mga pagkain, mahaba. Oo, at saka, pero ang saya ng atmosphere. Tsaka yung tinumay sa screen yung pampaswerte, 3 for 100. 3 for Baka 100. yan yung mga sinasabi kanina sa report natin ng Eco Waste. Na may 3 for 100. Oo, ibig sa swertein ka, yung malasing ka. Hindi. Pero dati nag-attend ako. Nagpunta ako dyan, dinala ko yung mga anak ko. Year of the Rabbit noon, Jack. Yes. So nakita ko, nagbebenta sila ng mga rabbits. Okay? As in, tapos yung iba may kulay pa, naawa nga ako parang yung sisiyo. Oo, so inisip ko ngayon, may nagbebenta kaya ng ahas dahil wala naman siguro. Year Bibili of the ng ganun. Snake. Yung uwi mo ba sa bahay? Susunod, Alex Gonzaga humingi ng tawad sa asawang si Mikey Morada kasunod ng ikatlong miscarriage. Tuloy-tuloy ang pagratsyada ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Indefinite suspension, yan ang panibagong parusang ipinataw ng Miami Heat sa 6-time All-Star na si Jimmy Butler. Without pay din ang suspension at ito na ang ikatlong pagkakataon na pinarusahan ng kanyang koponan ngayong buwan si Butler. Sa social media post ng Heat, ang suspension kay Butler ay dahil sa patuloy na pambabaliwala nito sa mga rules ng koponan. Sinasadya na rin umano ni Butler ang mga aksyon na ito. Kabilang na ang pag-walkout sa team practice kahapon. Sa
Samantala, nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa kanyang asawang si Mikey Morada, ang aktres na si Alex Gonzaga, matapos makuna ng aktres sa ikatlong pagkakataon. Narito ang report ni Kat Kahukom. Sa kanyang vlog, ikinuwento ni Alex na nitong January 9 ay isinugod siya sa ospital matapos makunan. Sa ilang video clip, ipinakita ni Alex ang pananatili ng kanyang asawa sa kanyang tabi. Sa kanyang mensahe, humingi ng tawad si Alex kay Mikey sa pagkawala ng kanilang sanang unang baby. Kalakip ang paalala sa takdang panahon ay ibibigay din ang kanilang matagal ng hiling. Bago ito, ikinuwento ni Mikey sa vlog ng kanyang sister-in-law na si Tony Gonzaga ang tungkol dito. Nalaman namin mababa yung heartbeat, 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital, tinanay namin habulin. Baka ma-save pa yung baby. Ginawa namin lahat. Hanggang sa malaman ng mag-asawa na gaya ng nauna nilang dalawang pregnancy, hindi nagtuloy-tuloy ang development ng embryo. Nasa sa kanya pa rin eh. Kaya sabi ko, ang next prayer natin, dapat let's surrender it. Talagang Lord, bahala na po kayo eh. Despite the 3 miscarriages, sinabi ni Mikey na malaki ang pasasalamat niya sa asawang si Alex. Ano pa man daw ang pinagdadaanan nila, mananatili ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Bukod sa napakaraming tikoy, bahagi na ng selebrasyon ng mga Chinese ang iconic na Red Lantern. Ano nga ba ang kahalagahan niyan sa kultura at tradisyon ng mga Chino? Yan ang umaarangkadang balita ni DJ Mama Mia. Ayon sa Chinese history, Chinese lanterns has been in existence as early as 25 to 220 AD. Panahon po yan ng Han Dynasty. Kadalasang kulay pula ang mga lantern dahil bukod sa kasaganahan, sinisimbolo rin yan ng life-generating energy gaya ng apoy, dugo at araw. The color red is also a powerful color na pinaniniwala ang nagtataboy ng evil spirits at nagdadala ng positibong enerhiya sa pagpasok ng bagong taon. Kaya naman bukod sa selebrasyon ng Chinese New Year, nakaugalian na rin ng mga Chino ang pagsasabit ng red lanterns sa lugar ng kanilang mga negosyo para maengganyo ang pagpasok ng swerte buong taon. Ano pa man ang paniniwala na mayroon tayo sa iconic na red lantern, Chinese man o hindi, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa ating future. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Happy Chinese New Year po, or happy, anong tawag nila sa Chinese? There's 3 ways to say it. Oh, iba-iba yun eh. Ano may ba? Mandarin, may Fukien, and may Cantonese. Cantonese. Ayan, pinakamarami raw sa Pilipinong Chinese are Fukien. And they say it, I hope, tama po yung pagkasabi ko, Kyong Hee, What Chai? At gusto ko man subukan yung dalawa, baka magkamali pa ako. Try mo yung Gongsi, Pat Chai naman yung Gongsi, Mandarin. Pat Chai. Hindi ko rin pero we're trying. Okay, Happy Chinese New Year po. At syempre, nandyan pa rin yung Kung Hei, Pat Choi. Yan yung mga pinakamadali Cantonese. sabihin. Yes, So, kaya siguro yun ang yung sumikat. lantern pala, well, kakaiba nga naman sa atin sa Pinoy is mga stars. Oo, Pero sa kanila mga parol. Lantern. Bilog na ano. Kakulay ko talaga yung lantern. Oo, dapat. Nang aga mo nagsuot ng pula. di bale. Dapat bukas pa yan. Ngayon at bukas. Hayaan Yes, mo. at ako mamaya kailangan ko lang muna dahil bibili pa ako ng pulang damit para Ayun, bukas. bibili ka pa talaga. Yes, oo, dahil ayoko naman magpahuli para bukas no, Chinese New Year kung ano isusuot ko. Tsaka kanina, no, yun nga yung sa... Ay, ikaw, may mga tradition ba kayong sinusunod? Pag Chinese, naghahanda rin ba kayo? Yes, minsan. Oo. We go out as a family, kakain sa Chinese restaurants. Alright. Marami rin akong kamag-anak na Chinese, no? At iniimbita kami to spend the Chinese New Year. And syempre, dapat naka-red at maraming tikoy para talaga raw dikit-dikit. Yes, so di ba United ang yun nga pamilya. yung ano doon yung sinasabi, yung tikoy, well, doon sa ano din naman, yung Filipino bagong taon is naghahanda din naman ng kakanin. Dahil yun din nga daw, dikit-dikit para closely yung bond ng inyong pamilya. Tama. Di ba? Kaya, Kaya- maghahanda kayo mamaya? Yes, hindi, bukas. Bukas ako. Well, nakita ko kayo, mamaya, may mga pictures ka doon sa nakasuot kayo ng damit. sa ano naman yan? Sa Vietnam. Iba rin naman Oo, yun. sa Vietnam. Kaya sa kanila, meron rin Kaya Happy Lunar New Year ang tawag. Kasi Vietnamese sila
Hindi Happy Chinese New Year. Oo, di ba? At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Magdamag, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Tihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagangin natin. Pagangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.